Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. May Miss Grand Philippines pa kaya? Tuloy pa ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, upang Miss Grand Philippines tayo ngayon. Ayun nga, dami nga naloloka kasi ang Miss Grand Philippines, ang national director neto, ang unang announce nila ay sa August 31. Tapos hindi naman natuloy. Actually, August 29 eh. Ayun yung unang announcement nila. Tapos hindi natuloy. Tapos ang sabing ganon, ang kanilang final screening ay magaganap sa September 7. Tapos September 7, wala naman pala tayong aasahan ng final screening kasi ang plano nila ay sa September 18 na ipakilala ang magiging kandidata ng Miss Grand Philippines. Di ngayon, wala na namang kandidata. And then, ayun, so sabi nila sa September 21 na lang daw nila ipapakilala yung mga magiging candidates ng Miss Grand Philippines. So, syempre naloka tayo. Kasi parang, imagine ninyo kung magpapapageant sila, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ang kanilang plano na magkaroon ng kanilang coronation night. So, 8 days na pageant. O, di ba? Parang pito-pito movie lang yan. Ganon. So, rush ang labanan. So, isipin din natin na ang kandidatang mananalo ng Miss Grand Philippines this year ay magkukompete na siya sa October 3. So, from 29, 31, 2. So, meron siyang 3 araw na paghahanda para sa laban niya sa international pageant. Nakakalokang pageant na to. So kung ako tatanungin ninyo, sana sa 21, wag na silang magpa-pageant. Mag-assign na lang sila na magiging kandidata natin sa Miss Grand Philippines. Total willing naman si CJ Opiasa na lumaban sa Miss Grand. Ayun na lang yung kunin nila. At tapos, siguro magpa-pageant na lang sila after ng Miss Grand Philippines para sa 2025. Yun. Ayun yung the best na gawin nila, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung iniisip nila, dapat kasi may kandidata tayo ng Universal Woman at dito natin kukunin kasama ng Miss Grand Philippines. Mag-appoint na lang muna sila sa 21st para meron pang 1 week na preparasyon yung kandidata na lalaban sa Miss Grand. And then, ayun yung the best na gawin, appointed candidates for the Miss Grand. Kasi kung iisipin mo, kung magpapapageant sila ngayon, sa 8 days, kamusta naman yung kandidata natin pa na ilalaban? So, kung 21st, mag-a-appoint sila, i-announce nila kung sino yung ipapadala nila, I think, so, meron siyang 2 weeks na preparasyon. So, at least mapagpaplanuhan pa kung anong gagamitin na gown, anong gagamitin na final gown for the coronation night at para sa preliminary competition at makakapaghanda din yung kandidata na hindi rush na alam mo yun, kung ano yung mga gagamitin niya. Nakita naman natin yung schedule ng Miss Grand. Diyos ko, everyday meron silang eksena. So, sana mapagandaan yun ng kandidata na ilalaban natin sa Miss Grand. Or else, wag na lang silang magpadala. So, yun. Ganun lang kasimple. Sabihin nila, cancelado na para at least, di ba, hindi na umaasa yung ibang Pinoy. Kasi kahapon naka-live ako, dami nagtatanong, ano na nangyari sa Miss Grand? Ano yung announcement nila? So, ngayon, sa 21 na naman, so tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero kasi, sana, ang national director natin, maaga pa lang, nagpa-pageant na sila para naman sa preparasyon ng kandidata. Wala ba silang plano talaga lumaban ang kandidata natin ng Miss Grand? Hindi ba nila plano talagang manalo? Napikon ba sila doon sa nangyari noong nakaraang taon? Kasi kung ganun yung iniisip nila, kawawa naman talaga yung magiging kandidata natin kung sa kanilang under ang Miss Grand Philippines.
Kasi walang preparasyon na ginagawa eh. At bukod doon, nakakaloka siya. Kasi bubugbugin niya lang yung kandidata para tayo nagpadala ng kandidata na ipapakain sa pating, di ba? Kung iisipin mo, ganon ang eksena. Kaya kung ako lang kung ako, opinion ko lang to, better na wag na lang magpadala or better na mag-appoint na lang ngayon pa lang para at least, di ba, maaga pa lang nakakapaghanda na yung kandidata. Kawawa kasi yung kandidata na ilalaban ng Miss Grand. Nakakaloka, may pa-announcement kayo tapos wala naman pala kayong gagawing action. Eh kung wala kayong kandidatang makuha, di appointed, siguro naman may intindihan nyo ni Mr. Nawat na walang Miss Grand Philippines na magaganap na coronation kasi wala namang kandidata na nag-a-apply. Di ba kung wala man? Pero kung meron man, huwag niyo naman i-delay ng bonggang-bongga at kasi kawawa naman din talaga yung candidates na ilalaban ninyo. Isipin ninyo, 29 kayong magpapa-coronation night. Pagkatapos pagdating ng ilang araw, lalaban na ang Pilipinas sa international pageant. So, nga ang mangyayari sa kandidata natin. Kawawa. Kasi malalamon lang siya doon ng bonggang-bongga at syempre, hindi siya makakakabog ng todo-todo. Tapos mag-expect tayo ng winner. So, yun. So, ako para sa akin, maling strategy to ng national director na magpapapageant ka na parang sa susunod na araw na lalaban yung kandidata. And then, pangalawa, dapat pinag-aaralan at pinag-iisipan ng bonggang-bongga kung paano ang strategy game na gagawin doon sa competition. So, kung ang ipapadala ba natin ay si Herlin Budol at saka o kaya si CJ Opiasa, ayun, medyo bongga yon. Kasi parang feeling ko, itong mga kandidatang to, na kapag sinalang mo na sila, talagang laban na laban naman sila at ready na sila. Parang feeling ko, nung nakaraang taon pa sila naghahanda para sa laban nila sa Miss Grand, di ba? Kaya lang kasi syempre, yung dapat na gamitin nila for pasabog, eksena, ayun. So, medyo doon talaga mahihirapan yung kandidata. So, siguro, ang mangyayari dyan, susukatan yung kandidata bago umalis ng bansa and then ihahabol na lang dito sa Thailand yung mga gagamitin niya. Kasi, kung tutuusin din naman, pag alis niya naman sa Pilipinas, hindi naman yan pwedeng dalhin din yung mga national costume na yan doon sa hindi naman niya yung pwedeng dalhin sa Cambodia. Yung mga gagamitin niya mga gown. Kasi, ang competition ng national costume, swimsuit at preliminary competition at coronation ay magaganap dito sa Thailand. So doon gagawin lang sa yung swimsuit round doon sa Cambodia. Pero yung ibang prelim, ibang activity ay dito na sa Thailand. So, maintindihan ko naman na pwedeng halimbawa bago umalis si kandidata, susukatan siya ng bonggang-bongga and then pagdating niya dyan sa Thailand, ipapadala na lang yung mga gagamitin niya. Pero ang nakakaloka dito, isang malaking nakakaloka dito, syempre, hindi niya na ma-fit ilakad or hindi niya na na-practice yung kanyang damit. O, diba? So, kung iisipin mo, Diyos ko talagang mawiwindang ka talaga sa pambato na ipapadala natin kasi kawawa. So, doon talaga sa National Director ng Miss Grand Philippines, maloloka ka. Pero, naniniwala naman ako na alam nila kung ano ang gagawin nila. So, siguro kailangan talaga sa September 29 ay makoronahan na kung sino yung ipapadala nila para may ilang pang preparasyon na gagawin ang kandidata. So, good luck, di ba? So, nakakawindang. Ayun lang, wala na siyang training. Kaya nga sabi ko nga, ang kandidatang dapat manalo dito ay si CJ Opiasa na. Kasi si CJ Opiasa, hindi mo na kailangan i-train kasi ngayon pa lang nagtitrain na siya ng makeup artist, ng makeup niya, di ba? So, plus marunong naman si CJ Opiasa ang rumampa. So, ready na siya para sa laban. Kumbaga, kahit ipadala mo yan bukas, swerte na lang ko siya talaga. Paano kung baguhan ang mananalo? Meron pa tayong mga kandidata nakikita na sobrang panalo din yung eksena, sobrang grabe din yung galawan. Kaya sabi ko, ay nako, mahihirapan dito ang Pilipinas kapag bagong kandidata ang ipapadala. So sabi ko nga, swerte natin pag nandiyan dyan si Herlin Budol, or nandiyan si, tawag dito, CJ Opiasa. Si CJ talagang sure. Kaya parang feeling ko, sure na rin siya ang mananalo dito. Diyos ko, nakakaloka.
So, yun. So, good luck, di ba? Good luck. Kaya, abangan lang din natin sa September 29, sa September 21 kung ano ang kaganapan. Baka mamaya sabihin nila sa ano na, sa September 26 na, sa preliminary competition na pala, charot. Hindi, parang feeling ko sure na yan sa September 21, may introduce na nila ang mga magiging kandidata dito sa Miss Grand Philippines. And I think, ano na yan, start na talaga ng laban. So, ayun lang. So, laban lang Pilipinas kasi naniniwala naman ako na kakayanin naman natin to, di ba? So, yun. So, ako talaga, mas gusto ko talaga appointed. Charot. Kasi pag appointed kasi, alam mo yun, wala na silang iisipin pa. At saka mapaghahandaan ng kandidata na lalahok, meron siyang time. So, mahirap yan yung rush. Sana hindi na maulit to. Sana next time, mapaghandaan na rin ng Miss Grand Philippines yung kung paano nila ipoproseso yung pageant na gagawin nila at yung ilalaban natin sa susunod na taon. Sana mas maaga, mas maganda para mas prepared yung kandidata. Diba? So, yun guys, alamin na lang natin sa September 21 kung mapupush ba nila ang kanilang pageant. So, huwag kayong mag-alala guys. Kung walang ipapadala, wala din problema. Pero kung magpapadala sila, magpadala na sila ngayon pa lang. I-announce na nila yan. Diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo regarding dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.